May mga bagay na kapag itinago mo sa iyong sarili, nagiging sandata ito para sa iyong kapayapaan at tagumpay. Ngunit kapag ibinulgar mo sa lahat, nagiging kahinaan na pwedeng gamitin laban sa iyo. Kaibigan, isipin mo ito, sa mundong puno ng ingay, tsismis at paghusga, ang marunong manahimik ay siyang tunay na nagtataglay ng lakas. Sapagkat hindi lahat ng sikreto ay dapat malaman ng iba at hindi lahat ng iniisip mo ay dapat lumabas sa iyong bibig. Ang taong marunong pumili ng mga salitang bibitawan ay siyang taong naglalakad ng may dignidad, respeto at tunay na kalayaan. At tandaan mo, ang tunay na karunungan ay hindi laging nakikita sa dami ng iyong sinasabi, kundi sa mga bagay na pinipili mong hindi banggitin. Kung kaya pakinggan mong mabuti ang mga aral na ito, sapagkat maaari nitong baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay at ang direksyon ng iyong kinabukasan. Kaya bago tayo magsimula, kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, kung handa ka na, samahan mo ako sa isang paglalakbay ng pagninilay at pagkatuto. Isa-isahin natin ang mga bagay na mas mabuting manahimik ka na lamang at huwag ipagsabi kaninuman. Dahil sa bawat lihim na marunong mong ingatan, mas umiigting ang iyong lakas at mas malinaw mong makikita ang tunay na daan patungo sa pag-angat ng iyong buhay. Number 1. Mga plano mo sa buhay. Kaibigan, isa ito sa pinakamahalagang aral na dapat mong tandaan. Marami ang natitisod hindi dahil mahina sila, kundi dahil sila mismo ang naglatag ng kanilang mga plano sa maling tao. Kapag ibinunyag mo agad ang lahat ng iniisip mong gawin, binibigyan mo rin ng pagkakataon ng ibang tao na husgahan ka, kontrahin ka, o minsan pa nga, agawin ang mismong ideya na pinaghirapan mong buuin. Hindi lahat ng makikinig ay tunay na kaibigan at hindi lahat ng ngiti ay tanda ng pagsuporta. Sabi ni Marcus Aurelius, "The more we value things outside our control, the less control we have." Kapag sobra mong ipinapahayag ang plano mo, inilalagay mo ito sa kamay ng iba. Nawawala ang katahimikan ng iyong isipan dahil bigla mong iisipin kung ano ang tingin nila, kung papayag ba sila o kung tatawanan ka nila. Sa halip na lumakad ka, ng buo ang loob, nagiging alipin ka ng opinyon ng ibang tao. Isipin mo ang isang binhi. Hindi ito agad sumisigaw sa mundo na ako'y magiging puno. Bagkus tahimik itong nakabaon sa lupa. Walang nakakakita, walang pumapansin, ngunit patuloy na lumalakas ang ugat. At sa tamang panahon, ito'y uusbong at doon lamang mapapansin ng lahat ang kanyang tibay. Ganon din ang mga plano mo sa buhay. Mas lumalakas ito kung itinatanim mo muna sa katahimikan. Sabi rin ni Marcus Aurelius, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kaya bantayan mo ang iniisip mo at higit sa lahat, bantayan mo rin ang lumalabas sa iyong bibig. Ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang piliin kung ano ang nararapat sabihin at kung ano ang dapat manatiling lihim. Huwag mong ipagsabi ang lahat ng plano mo dahil sa dulo, hindi mga salita ang huhusga sa iyong halaga, kundi ang mga resulta ng iyong tahimik ngunit tapat na pagkilos. At kapag dumating ang oras ng iyong tagumpay, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Ang bunga ng iyong pagsusumikap ang magsasalita para sa iyo. Number 2. Ang mga kabutihang nagawa mo. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang ipagsigawan ang bawat kabutihang kanyang ginawa. May ilan na kapag tumulong, agad na naglalabas ng kwento. Kapag may naabot na maliit na tagumpay, agad na ipinapahayag sa iba. Ngunit ang tunay na kabutihan ay hindi kailangan ng palakpak at ang tunay na tagumpay ay hindi umaasa sa pagkilala ng mundo. Sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Hindi kailangan ipaliwanag kung ikaw ay mabuti, gawin mo na lang. Dahil kung totoo ang kabutihan, mararamdaman ito ng iba nang hindi mo na kailangang ipagsigawan. Isipin mo ito, kapag ang apoy ay tunay na nagliliyab, hindi nito kailangan ng ingay para mapansin. Kahit sa malayo makikita ang liwanag at mararamdaman ang init, ganun din ang taong gumagawa ng tama at mabuti. Hindi niya kailangang ipagsabi dahil ang kanyang gawa mismo ang magiging patunay. Ang pagmamayabang ay parang usok,
Maingay at mabilis makita, ngunit wala namang bigat. Ang katahimikan sa paggawa ng mabuti, iyon ang tunay na apoy na walang makakapatay. Sabi rin ni Marcus Aurelius, "The best revenge is not to be like your enemy." Kung gagawa ka ng kabutihan, gawin mo ito dahil tama, hindi dahil may nais kang patunayan. Huwag mong hayaan na maging instrumento lang ng iyong ego ang kabutihang ginagawa mo. Ang mabuting gawa ay nagiging marumi kapag ang motibo ay papuri, at ang papuri ay mabilis maglaho. Kaibigan, alalahanin mo, ang kabutihan ay para sa Diyos, para sa kaluluwa mo, at para sa katahimikan ng iyong budhi. Hindi mo kailangang ipagsabi sa iba dahil ang pinakamahalagang saksi ng iyong gawa ay ikaw mismo. Number 3, ang iyong mga kahinaan at problema. Isa ito sa mga aral na madalas nating nakakaligtaan. Sa mundo kung saan maraming mata ang nakamasid at maraming bibig ang handang magsalita, ang pagpapakita ng ating kahinaan ay maaaring magdala ng panganib kaysa tulong. May mga tao na kapag nalaman ang iyong hinaing, gagamitin nila ito laban sa iyo. May iba na magpapakita ng pakikiramay, ngunit sa likod mo, sila ang unang haharurot at magbabalita sa iba. Ang ilan ay makikinig lamang para may matutunan o magamit laban sa iyo, hindi dahil tunay silang nagmamalasakit. Isipin mo ang isang sundalong sugatan sa gitna ng labanan. Kapag ipinakita niya agad ang kanyang sugat, mas magiging madali siyang targetin ng kaaway. Ngunit kung marunong siyang tahimik, palihim na aalagaan ang kanyang sarili, lilipat, magpaplanong muli at patuloy na lalaban, darating ang araw na siya'y gagaling at mas matatag na babangon. Ganon din ang ating buhay. Ang mga problema at kahinaan ay parang sugat sa loob ng ating kaluluwa. Kung ipapakita natin ito sa lahat, mas lalo lamang itong nagiging pabigat. Kung iingatan at aalagaan ito sa katahimikan, mas mabilis itong haharapin at mas magiging lakas natin sa hinaharap. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa pagpapakita ng ating kahinaan, kundi sa kakayahang kontrolin ang ating isipan at pananaw. Ang mga problema ay bahagi ng buhay, ngunit hindi natin kailangang ipakita ang bawat detalye sa iba. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang manahimik, mag-isip ng malinaw at magpatuloy ng tahimik kahit na ang mundo ay puno ng ingay. Kaya kaibigan, huwag mong ipagsabi ang lahat ng iyong kahinaan. Alagaan ang iyong budhi, palakasin ang sarili sa katahimikan, at piliin lamang ang mga taong tunay na mapagkakatiwalaan bago ibahagi ang iyong pinagdadaanan. Sa ganitong paraan, hindi lamang magtatagumpay ang iyong isipan, kundi ang iyong buong pagkatao ay lalakas at mas magiging matatag sa bawat hamon na darating sa buhay mo. Number 4, ang iyong yaman o tagumpay. Marami sa atin ang may tendensyang ipagsabi sa lahat kapag may nakamit tayong tagumpay o nadagdagan ang ating yaman. Ngunit sa mundong puno ng inggit, tsismis at galit, ang pagbubunyag ng kayamanan ay maaring magdala ng panganib, alitan at hindi ka nais-nais na atensyon. Ang mga tunay na matalino ay alam na ang tagumpay ay hindi palaging para ipagyabang, kundi para patibayin ang sarili at maibahagi lamang sa tamang paraan sa tamang tao. Isipin mo ang isang punong nagbunga. Hindi ito agad nagsasabi sa lahat ng sanga na nagbunga siya. Tahimik itong lumalaki at unti-unting lumalaganap ang mga bunga sa tamang panahon. Ganon din ang tagumpay. Ang tao na marunong manahimik ay patuloy na nagtatagumpay nang hindi iniingay sa mundo. Hindi kailangan ipagsigawan ang kayamanan. Ang tunay na halaga nito ay masusukat sa kung paano mo ito pinapangalagaan at ginagamit ng may karunungan. Sabi ni Seneca, "It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor." Ang ibig sabihin nito, kaibigan, hindi ang dami ng meron ka ang magtatakda ng iyong lakas o katahimikan, kundi ang kakayahan mong hindi ipagsabi o gamitin ang yaman para lamang mapansin o mapasaya ang sarili sa opinyon ng iba. Ang tunay na kayamanan ay nasa katahimikan ng isip at sa kakayahang kontrolin ng sariling hangarin. Kaya kaibigan, bago mo ipagsabi o ipakita ang iyong yaman at tagumpay,
isipin mo muna, para kanino mo ito? At mas mahalaga, ano ang tunay na dulot nito sa iyong katahimikan at paglago? Ang marunong ay nagtataglay ng kayamanan sa loob at hinahayaan lamang itong makita ng mundo sa tamang panahon, sa tamang paraan at sa tamang tao. Number 5, ang mga plano mo sa pag-ibig o relasyon. Ang puso ay isang delikadong bagay. Kapag ang bawat damdamin, plano o iniisip tungkol sa pag-ibig ay ikinukwento sa iba, madali itong nagiging paksa ng opinyon, panghuhusga at minsan pa kasamaan. Maraming tao ang hindi nakakaunawa ng lalim ng damdamin mo at may ilan na magagamit ito laban sa iyo, pumapasok sa buhay mo ng may sariling interes o panlilinlang. Kapag pinapahayag mo agad ang lahat, nawawala ang katahimikan at proteksyon na kailangan ng puso mo para lumago ng malaya at ligtas. Isipin mo ang isang mandirigma sa laban. Hindi niya isinasa publiko ang bawat taktika o plano sa harap ng kalaban. Kung gagawin niya ito, agad siyang magiging mahina at madaling matalo. Ganon din sa puso. Ang iyong damdamin at relasyon ay mas malusog at mas matatag kung pinapangalagaan at iniingatan sa katahimikan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng narinig ng iba, kundi sa kakayahang protektahan ang iyong sariling kapayapaan at katahimikan sa harap ng mundo. Sabi ni Epictetus, "Keep yourself simple, good, pure, serious, unpretentious, a friend of justice, God-fearing, kind, full of affection, strong for your proper work." Ang kahulugan nito sa konteksto ng relasyon ay malinaw. Ang puso ay dapat panatilihing simple at tapat. Hindi mo kailangang ipagsabi ang lahat sa mundo. Ang tamang panahon at tamang tao lamang ang makakaalam ng lalim at katotohanan ng damdamin, fuwesang labis na pagbubunyag ay nagdudulot ng kawalan ng katahimikan. At ang katahimikan ang pundasyon ng tunay na pagmamahal at respeto. Ingatan mo ang iyong puso. Huwag mong ilantad ang bawat lihim at plano sa iba. Sa katahimikan at pag-iingat, mas mapapangalagaan mo ang pagmamahal mo at mas magkakaroon ito ng pagkakataon na lumago ng tunay at malaya, hindi dahil sa opinyon o pakialam ng iba. Ang mga tamang bagay ay hindi ipinapakita sa lahat, kundi pinananatiling sagrado para sa mga nararapat na makakaalam. At sa oras na iyon, ang totoong halaga ng damdamin ay lalabas ng may tibay at dignidad. Number 6. Ang iyong galit o sama ng loob. Matapos nating pag-usapan ang puso at relasyon, mahalagang maintindihan na ang galit at sama ng loob ay isa ring delikadong bagay na dapat bantayan. Kapag agad mong inilalabas ang bawat sama ng loob o reklamo sa iba, nagiging pabigat ito hindi lang sa iyo, kundi nagiging pagkakataon din para manipulahin o saktan ka ng ibang tao. Ang mundo ay puno ng inggit at kasamaan. Ang salitang nagmumula sa galit ay maaaring gumising sa matagal ng tensyon o maging dahilan ng hindi inaasahang alitan. Isipin mo ang apoy. Kapag hindi mo ito pinapangalagaan, mabilis itong kumalat at sumunog sa lahat ng paligid. Ngunit kapag iningatan mo ito sa tamang paraan, ginagamit ito para magbigay liwanag at init sa tamang oras. Ganon din ang galit. Ang kontroladong galit, ang galit na pinipili mong iproseso sa katahimikan, ay nagiging lakas na nagtutulak sa iyo na kumilos ng tama, hindi sa pilitan o pabigla-bigla. Sabi ni Seneca, ang galit ay parang apoy na sumisira sa sarili bago masira ang iba. Kapag sinamantala mo ang galit sa tamang paraan, sa katahimikan, nagiging inspirasyon ito para pag-isipan ang mga hakbang na gagawin mo. Kapag agad mo itong ikinukuwento o ipinapakita sa lahat, nawawala ang kapangyarihan mo sa iyong sariling damdamin. Huwag mong ipagsabi ang bawat sama ng loob mo. Sa halip, intindihin ito, aralin kung bakit ito naroroon at hayaan itong gabayan ka sa tamang desisyon. Ang mga salita na lumalabas sa galit ay maaaring masaktan ng iba at sirain ang kapayapaan mo. Sa katahimikan, ang galit ay nagiging guro, hindi kaaway, nagiging instrumento ng pag-unlad, hindi pagkawasak. Sa ganitong paraan, matututo kang mamuhay ng may dignidad at kontrol sa sarili at bawat hakbang mo ay mas malinis at mas matatag. Number 7. Ang iyong takot at insecurities.
May mga bagay sa ating isipan na mas mainam na itago. Kapag ipinapahayag mo lahat ng iyong takot at insecurities sa iba, binibigyan mo rin sila ng kapangyarihan na impluwensyahan ka o manipulahin. Hindi lahat ng nakikinig ay tunay na makakaunawa at may ilan na magagamit ang kahinaan mo upang kontrolin o pigilan ka sa iyong landas. Ang katatagan ng isip ay nagsisimula sa kakayahang itago ang iyong mga takot sa tamang lugar, sa sarili mong isipan at sa mga taong tunay na mapagkakatiwalaan. Isipin mo ang isang mandirigma bago sumabak sa laban. Hindi niya ipinapakita ang takot sa kanyang mga kaaway dahil ang galit, takot o duda na ipinapakita sa maling tao ay nagiging kahinaan. Ganon din tayo. Ang ating takot ay dapat pinapangalagaan, inaaral at ginagamit bilang gabay para lumakas, hindi para ipakita sa lahat na mahina tayo. Sabi ni Epictetus, "It is not what happens to you but how you react to it that matters." Ang kahulugan nito ay malinaw. Hindi ang takot mismo ang nagtatakda ng ating kahinaan, kundi ang ating reaksyon at kung paano natin hinahayaan itong kontrolin ang ating buhay. Ang pagpili na huwag ipagsabi ang lahat ng iyong takot ay nagpapalakas sa iyong loob, nagbibigay daan sa malinaw na pag-iisip, at pinananatili ang katahimikan ng iyong damdamin. Huwag mong ipagsabi ang bawat takot o insecurities mo. Hayaan mong maging gabay ang mga ito sa tamang paraan. Palakasin ka sa katahimikan at magbigay ng direksyon sa tamang landas. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa dami ng nalalaman ng iba tungkol sa iyo, kundi sa kakayahan mong pamahalaan at kontrolin ang sarili mo sa gitna ng takot at duda. Number 8. Ang iyong mga opinyon o paniniwala sa lahat ng tao. Madalas nating iniisip na ang ating opinyon ay mahalaga at dapat marinig ng lahat. Ngunit sa realidad, hindi lahat ay handang makinig ng maayos. Kapag ipinapahayag mo ang bawat paniniwala sa lahat ng oras, nagiging dahilan ito ng hindi pagkakaunawaan, alitan at minsan ay pagkawala ng respeto sa iyong sarili. Ang tunay na karunungan ay hindi palaging nakikita sa dami ng sinasabi mo, kundi sa kakayahan mong piliin kung kailan, paano, at kanino mo ito ipapahayag. Isipin mo ang isang ilaw sa gabi. Hindi ito sumisigaw sa madla na nandyan siya. Tahimik itong nagliliwanag at nagbibigay liwanag sa mga tamang tao sa tamang oras. Ganon din ang iyong opinyon. Ang pagpili ng katahimikan sa ilang pagkakataon ay nagpapakita ng tunay na pag-iingat at disiplina sa isip. Ang mga salita ay maaaring maging matalim at masaktan, kaya mas mainam na gamitin lamang ito kung may saysay at tunay na makakatulong. Sabi ni Marcus Aurelius, "Be tolerant with others and strict with yourself." Ang kahulugan nito, bago mo ipagsabi ang lahat ng iniisip mo, maging disiplinado sa sarili. Suriin kung ito ba ay makakatulong o magdudulot lamang ng gulo. Ang kontrol sa sariling pananalita ay tanda ng lakas ng isip at pagmumuni-muni. At sa katahimikan ng iyong opinyon, matututunan mong pumili ng tamang oras at tamang tao. Huwag mong ipagsabi lahat ng iniisip mo o paniniwala sa lahat. Sa halip, piliin ang katahimikan at tamang oras. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahan mong pamahalaan ang iyong salita at pananalita at sa paraan ng pagpapakita ng respeto sa iba at sa sarili mo. Ang mga opinyon na pinipili mong itago ay nagbibigay ang kapangyarihan sa iyo at ang kapangyarihang iyon ang magdadala sa iyo sa mas malinaw at maayos na landas sa buhay. Number 9. Ang iyong mga pinagtagumpayan o nagawa sa buhay. Marami ang nagkakamali na iniisip na kapag ipinagsasabi nila ang kanilang tagumpay, mas kikilala ang kanilang halaga. Ngunit sa katotohanan, ang pagpapahayag ng bawat nagawa o naabot ay kadalasan nagdudulot ng inggit, kompetisyon at hindi kailangang atensyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng nakakaalam, kundi sa epekto at kalidad ng ginawa mo. Ang taong marunong ay tahimik na kumikilos at hinahayaan ng resulta ng kanyang mga gawa ang magsalita. Isipin mo ang isang ilog na tahimik na dumadaloy. Hindi ito sumisigaw na ito'y nagdadala ng buhay, ngunit dumarating sa tamang lugar
at nagbibigay ng biyaya sa lahat ng nangangailangan. Ganon din ang tagumpay. Ang katahimikan at pagpipigil sa pagbibida ng nagawa mo ay nagtataguyod ng tunay na dignidad, respeto at panatag na kalooban. Ang pagpapakita ng lahat ng nagawa mo sa maling tao ay parang pagbubukas ng pintuan sa inggit, kritisismo at minsan pang pagnanasa na nakakasira sa kapayapaan mo. Sabi ni Seneca, "It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor." Ang kahulugan nito, hindi ang dami ng iyong nagawa o naabot ang tunay na sukatan ng yaman o tagumpay, kundi ang kakayahan mong manatiling kontento at tahimik sa iyong mga nagawa. Ang mga bagay na pinipiling itago ay hindi nagpapahina, kundi nagpapalakas sa iyong katahimikan at sa iyong kakayahang magpatuloy sa mas matibay at maayos na paraan. Huwag mong ipagsabi lahat ng iyong tagumpay o nagawa. Panatilihin itong lihim sa ilang pagkakataon at hayaang ang resulta at epekto ng iyong mga ginawa ang magsalita para sa iyo. Sa katahimikan, mas lumalakas ang iyong karakter, mas malinaw ang iyong landas, at mas tataas ang dignidad mo sa sariling mata at sa mata ng iba. Number 10. Ang iyong mga plano para sa hinaharap o ambisyon. Maraming tao ang naiisip na kapag ibinahagi nila ang kanilang mga ambisyon, mas magkakaroon sila ng suporta. Ngunit sa katotohanan, ang pagbubunyag ng lahat ng iyong plano ay nagbubukas ng pinto sa inggit, panghuhusga, at minsan panlilinlang. Ang ibang tao ay maaaring hindi makakaunawa sa lalim ng iyong pangarap at may ilan na magagamit ito upang hadlangan ka. Ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa kakayahang tahimik na magplano, magtrabaho, at magpatuloy kahit walang nakakakita o nakakaalam. Isipin mo ang isang punong itinanim sa kagubatan. Hindi ito agad sumisigaw ng plano nito, ngunit sa paglipas ng panahon unti-unti itong tumataas, matatag at malakas, hanggang sa mapansin ng lahat ang bunga ng kanyang tiyaga. Ganon din ang mga ambisyon. Ang tahimik na pagsusumikap ay mas matibay kaysa sa pagbubulalas ng plano sa bawat tao sa paligid. Ang katahimikan sa pag-abot ng ambisyon ay nagtataguyod ng tunay na disiplina at determinasyon. Sabi ni Marcus Aurelius, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." Ang kahulugan nito ay malinaw. Ang mga hadlang at pagtatangka ng iba na pigilan ka ay nagiging bahagi ng iyong landas, at ang tahimik na pagsusumikap ang magpapalakas sa iyo upang malampasan ang bawat balakid. Kapag iningatan mo ang iyong mga plano, hinahayaan mong lumakas at maging matatag ang iyong sarili bago ipakita sa mundo ang resulta ng iyong pagsisikap. Huwag mong ipagsabi ang lahat ng plano at ambisyon mo. Panatilihin itong lihim sa mga hindi nararapat makaalam at hayaan ang katahimikan at disiplina ang maging gabay mo. Sa ganitong paraan, bawat hakbang ay mas matibay, bawat tagumpay ay mas malalim ang halaga, at ang buhay mo ay aangat sa paraang hindi basta nakikita ng mata ng lahat, kundi ramdam at pinapahalagahan sa mismong puso at isipan mo. Ang tunay na kapangyarihan at kalayaan ay hindi nakukuha sa dami ng alam ng ibang tao tungkol sa iyo, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang iyong salita, damdamin at isipan. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay sandata. Ang pagpili na manahimik sa tamang bagay ay tanda ng karunungan, lakas ng loob at disiplina sa sarili. Kapag natutunan mong itago ang mga bagay na dapat manatiling lihim, mas magiging malinaw ang iyong landas, mas tatatag ang iyong isipan at mas lalago ang iyong buhay ng may dignidad at respeto, hindi lamang sa mundo, kundi higit sa lahat, sa sarili mo. Alalahanin mo bawat lihim na pinananatiling ligtas, bawat damdamin o plano na pinipili mong ingatan ay parang binhi na unti-unting tumutubo sa katahimikan. Sa tamang panahon ang bunga nito ay darating at makikita mo ang tunay na resulta ng iyong pagsusumikap, hindi dahil sa papuri o opinyon ng iba, kundi dahil sa iyong disiplina at determinasyon. Ang bawat hakbang na ginawa mo sa katahimikan ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa kalayaan ng isip at kapayapaan ng puso. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel
para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, layunin nating matuto, lumago at mas mapalalim ang ating pag-unawa sa sarili at sa mundo. Huwag mong hayaang mawala ang pagkakataon na maging mas malakas at mas maalam. Dahil ang bawat aral na iyong pinapakinggan ay maaaring maging susi sa isang mas matatag at matagumpay na buhay. Manatili kang maingat sa salita, magpakatatag sa katahimikan at gamitin ang bawat aral na natutunan upang pagyamanin ang iyong isip at kaluluwa. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang aangat ang iyong buhay, kundi magkakaroon ka rin ng kapayapaan na hindi matitinag ng sinuman o anumang pangyayari sa mundo. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.